Okay sir, noted. Pag cash may discount, pagka installment wala. Kahit gaano kalaki yung parameters na makuha natin, unang-una, package 10 yung makina niya. Kapag ka lumalaki po ang tangke, syempre lumalaki rin ang stainless noon. Instead na lumaki yung stainless, minsan nilalagyan pa ng hagdan. So doon na pupunta yung extra payment. Nakita ko rin kayo na susubaybayan ko lahat ng vlog nyo, pati yung Ironman nyo dati. Uy! Hi! Hello sa lahat ng subscriber ng Watermax. Sabi ng tao nyo, sir, yung tubig daw doon masyadong maalat. Ilan bang nagtas? 100 times 10 po. Ay, napakataas. Tubig dagat, boss, no? Pagka ganun, boss, magpa-product pa rin yun pero napakahina. Hindi worth it. Parang nagde-desalination tayo. Tapos i-deliver mo sa syudad na may mga fresh water. Yes. Talo ka doon. Oo. Highly recommend na tayo natin sa isang fresh water area tapos deliver na lang natin. Mas malaki pa ang kikitain natin doon kaysa i-process natin yung tubig dagat mismo. Worst case scenario, kaya. Kaya lang, pagka wala nang kitain, sir eh. Meron pa rin naman. Isa Kaya naman lang, sa- syempre kung may option tayo to have lower parameters na makukuha natin, syempre mas maganda. Syempre ang goal natin, makabenta tayo ng magandang quality ng tubig eh. We might consider finding a new water source kasi mas efficient ang makina, mas efficient ang capacity natin, mas kikita tayo. Kung ano yun maganda, yun na lang bayaran namin yung lutip, doon namin ilalagay. Sige po, wala naman pong problema sa akin sir. Di naman ako nagpo-forfeit. Pag pera mo yan. Hindi ko po forfeitin yan. Kaya nga eh, yung nga sabi mo, yung may nagdeposito ng 20,000 na 1 year na, hindi pa niya... Tumubo pa. Eh syempre sir, nagtiwala ka sa akin, alangan namang kisirain ko yon, di ba? Hindi naman kayo aasiso ng ganyan kung manggagancho eh. Oo sir, pagka nanggancho ka, lilit mundo mo. Sige sir, salamat sa oras sir. Thank you so Ganun na much. lang, Have a Thank good you day. din sa oras niyo sir. Bye-bye. Bye-bye. Naghintay pa kayo ng katagal-tagal, tapos sila pinunta niya. At least sasama kayo sa vlog ko sa YouTube. Oh, Pinintay bakit kayo? Yung 1,500 ppm, kaya naman din sila. Kung 1,500 less 98%, that would be 30 ppm. Hindi nga lang purified yun. Pagdating naman po sa production niya, mababawasan din. Technically, yes. Kasi madumi yung tubig. Yung tinatawag natin na osmotic pressure, i-require talaga natin. Meron tayong tinatawag right pressure applied. Pag sumobra ka doon, pwedeng lumusot yung dumi. Ayun yung ayaw natin. Sa atin, hindi na baling under pressure tayo na. Kunyari, ang requirement natin, boss, is 150 PSI. Doon lang tayo sa 140. Example lang, kasi bawat membrane, iba-iba eh. Iba-iba yung pressure applied. Yung iba nakalagay, 100 PSI lang ang pressure applied. Tapos, applyan nila 150. Tapos, iyayabang sa social media. Mas malakas yung product ko kaysa sa waste ko. Tignan mo kung kailan tatagal yan. Baka unang buwan, okay. Next month, wala na. Clag na yun. Ayaw natin yung ganun. Si Madcart, kamusta? Uy! Ano may pag-ilingkod ka, bossing? Follow up lang kami. Ito na yung mga big boss ng Lingayen. Yung package 9 mo, boss, pwede pa rin siyang magamit. Kanya lang, ang ating magiging problem doon, hindi na siya magiging purified. Kasi 98% reduction lang tayo. Yung lasa niya, masarap pa din. Concern lang natin, hindi natin siya maipasok sa tinatawag nating purified. 10 below po ang passing. Ngayon, sa 98% po, magiging 30 ppm po kayo. Which is technically, mas malinis pa rin kayo sa ibang water station. I'm not saying na marumi yun. Kumbaga parang may minerals lang ng konti yung tubig ninyo. Yung 10 ang kaya niyang i-produce, purified talaga yon, malinis sa tubig. As in, 10 below po yun. Parang distilled po yun. Kung yung 9 po, lasang purified po siya, pero hindi mo siya maklaim na purified kasi nga, mataas po tayo sa 10 ppm. Yung recommendation ko lang, palitan natin ng housing yung 9 ng ceramic para hindi mabutas yung stainless. Okay sir, noted. Pag cash may discount, pagka installment wala. Sir, tanong ko lang kung sakali ba kasi wala pang poso yung dun sa lote nakuha namin. Pwede bang sa mga kapitbahay ako makahingi ng... Hindi, dapat doon sa actual. So Kasi sa kailangan... kapitbahay mo, baka iba rin yung tubig. Hindi kasi guarantee yun eh. Mahirapan lang tayo kasi gumagastos din kami sa testing. The best nun, kunin tayo yung mismong water source na ipaprocess natin. Kasi yung kapitbahay ang kinuhanan mo, hindi yung kapitbahay ang gagamitin natin. Kasi paano kung kumuha sa kapitbahay, tapos iba yung quality ng bagong gawa? Mabit patay tayo, tetest ulit natin yan. Eh, hindi naman libre yung testing, may bayad. Gumagastos ako nga ni. Magpag-dream muna kayo para isang test lang. Anong may paglilingkod ko, mga big boss ko? Update lang po kami sa status ng order natin. Okay. Dati may pina-question ako, ano yung package na yung 40,000? Maliit? Filter, yung maliit. Ganyan? Pero out of stock yata. Ubus eh. Sold out lahat. Hindi pa kayo nagtira para sa kanila.
Noong September pa kami nag-order. 2 days lang, boss, ubos eh. Pag reserve kita. Pambahay, no? Filtration for the ice machine. Ice machine. Sige, boss. Oo, pwede yan sa ice machine. Once na magkaroon, bossing, i-reserve ko na agad sa'yo. Baka yun, pwede mo na Huwag yan, may may-ari dyan. Wala pang bayad yan, pero na-commit. Pag na-commit na, kahit walang bayad, mahirap ugutin yan, Sabi nga boss. sa akin ni Ma'am Lovely, ubos na nga daw eh. Kung wala nang reservation sa'yo, walang bayad yan. Basta may dumating, ate, isa agad kay Mark. Pre-installation na yun, pre-delivery pa yun, boss. Kahit gano'ng kalaki yung parameters na makuha natin. Unang-una, package 10 yung makina niya. Worst case scenario, maalat yung tubig na nakuha ko. Maiko-correct ko pa din yan na purified water pa din. Pero kung iyan, 9. Boss, whatever na lumabas dyan, wala na akong magagawa. Yun na yun. Single pass ang tawag dyan. Single pass, double pass. Yung sa amin daw, from 173 ppm yung nakuha. Kapag 173 lang ang pinag-uusapan natin, ang mangyayari po dito, di ba nakalagay sa flyers namin, 12,000 gallons per day? 24,000 I could give. Kaya kong doblehin yun, boss. Kasi yung recycled nun, kaya ko pang padaanin ulit sa another system. Sabihin mo na, may reject pa rin, pero not 60, not 50. Kung reject namin, diretso tapon na since madami naman yung product. Ang sistema kasi, bossing, para mas maintindihan, imagine the 4 membranes, dadaan po siya sa isang system, so magtatapon na yun ng reject. Sa umpisa pa lang. Pero may isang product ka na. Ngayon, yung reject na tumatapon na yun, dahil maganda pa rin yung reject na yun, ilalagay ko pa rin yun sa tangke. So hindi siya tatapon technically. I-reprocess natin into another system. Yung 4 na membrane. 4 membranes equivalent to 12,000 gallons per day. Dadaan ulit sa another 12,000 gallons per day. That would be 24,000. Maximum yun ha. Pero syempre, sabihin mo ng 10,000, 10,000 lang. So 20,000. Conservative computation. Pag 20,000 gallons per day, pag recycled ng ganon, mas magiging mabilis yung capacity. Kunyari, nakukuha natin, sir, sa una, 4 ppm. Dahil ni-recycled natin yung isa, magiging 6. Pero 6, half of the savings naman nakuha mo sa kuryente, it doesn't matter kung 2 ppm lang. Kung malaki ang savings na makukuha mo sa tubig at kuryente. Kasi 6 is malinis yun, ginagamit nga pan-dialysis yun. Basta pumasok tayo sa 10 below. Kapag gusto mo ng 0, double pass ang mangyayari. Kumbaga sabi ko nga, pwede ko siyang double pass na purified into purified again, or purified, recycled, and then another purified. Ang daming setup kasi nito eh. 2 setup niyan eh. Pwede kong gawing parang desalination setup, or pwede kong gawing double pass system setup. Na ganito lang, boss, tanong ko sa'yo. Si Summit ba, pag ininom mo si Summit, tapos ininom mo si Nature Spring, nalasahan mo ba yung difference? Diba hindi? Si Summit, tignan mo yung label niya, kahit i-check mo yun, 110 ppm yun. Si Nature Spring, 10.9. Hindi ko na napapansin yun. Bili ka ng Summit somewhere in 7-Eleven, huwag mong palamigin. Tignan mo kung ano magkaiba yung lasa. Kahit i-Wilkins mo na, boss, kahit i-Absolute mo na. Na Wilkins Absolute, 0 yan eh. Distiller kasi gamit yan eh. Mahal ang process nila, kaya mahal ang tubig. Mas mahal ang process ng distiller sa reverse osmosis. Kasi we use heat. Kapag ka lumalaki po ang tangke, syempre lumalaki rin ng stainless noon. Instead na lumaki yung stainless, minsan nilalagyan pa ng hagdan. So doon na pupunta yung extra payment. The more na mas malaki tangke mo, the more na mas marami kang stock. Yun lang yun. Kaya maliit yung tangke ko, hindi ko mina-maximum. Kasi pwede ko naman ilaki talaga eh. May reason kasi kung ba't maliit siya. Gusto ko laging bago yung laman nun. Para kapag nag-refill ka, bago ng bago yun. Hindi yung stock ng stock lang doon. Tsaka pag naglinis, mas madali. Kasi maliit eh. Pag 2,000 boss, ang hirap linisin nun eh. Pag lumakas, kinakapos kayo, bili tayo tangke, dagdagan natin. Madali magdagdag. Hanggat may space. Pero pagka syempre, in-architect yung space, mahirap magdagdag yan boss. Magagalit si architect pag may binago tayo. Oh, laki! Wow, 40 square meter. 20-20 doon, no? Dito sa harap yung... Cellphone captured to? Apo. 0.5 ba? Yung sidecar lang. 40K, no? 40K. We recommend, boss, kasya doon kasi 20 sa baba, 20 sa itaas. Pero I don't recommend na punuin nyo yan. Kaya naman po, ganun ang sistema namin. Pag nagko-collect kayo ng container, ayaw namin ng nakasabit-sabit. Secured pa rin, presentable. Kasi karamihan ng water station, nalalaglagan ng container sa biyahe. Pag nalaglag, basag eh. Kumbaga, sinisecured lang natin. Kaya ako dinouble decker yon para at least mailagay mo para sa bandang likod. Ngari, naglagay ng 5 sa likod. O, ande, 8. Maglagay ka rin ng 8 sa taas. Para yung pwersa niya sa likod, hindi napupunta sa harap. Pag napunta sa harap, mahirap iliko. Kinukuha natin yung center of gravity palagi. Weight distribution, that is the correct term. So kapag ka 8 sa ilalim, 8 sa ibabaw, o di 16 na yun, boss. Okay na yun, pwede na bumiyay. Ngayon yung mga ibang space, doon ilalagay yung mga empty bottles kapag nakakolekta na yung delivery boy. May proper way of paglalagay talaga.
Kasi yung iba, salpak ng salpak, pinupuno eh. Kayang bumiyahe, boss, pero pag balik nun, sira ang mga rayos nun. Ang bibigay yung motor. Ito na yung gamit nung nagwa-water station ako. Yung vibration ng bumibiyahe, mag-vibrate man siya, ba siya. Pati ito po. May pintuan. Kasama itong windshield, tsaka signage. Ito, taga Sambales ko nagpagawa. Pag yung lugar malubak, nagbabibrate pa yan, may mga weld na pwedeng matanggal, pero pwede naman i-weld. Kahit wala nang down yan, ako nang bahala. May layout na kayo, lalagyan namin ng boss, sticker. Kung may motor kayo, libre ko na yung alignment. Yung sa wali, nilalagyan pa nila dito ng Additional. oo. Makakapal na yung rayos. Pinapagawa ko, boss. Hanggang dito lang yung may laman. Up and down. Para hindi pumupuwersa doon. Tapos ito, tinan mo, bakal na rin ito. Kasama to eh. After 6 months, yung upholstery mo, pangit na. Unit, ganyan, nabibilad. Pero ito, wala ka na mini-maintain. Ang hindi ko lang pwedeng galawin talaga yung motor eh. Kasi bago eh. Yung sa washing machine, usap tayo next year. Matatapos yung building namin by second quarter. Muna na kami, Boss Bossing, Alfred. thank you so much. Thank you. Boss Mark. Thank you. Thank you. Boss Mark, thank you. Boss Mark. Thank you, mga big boss. Alright, time check. 6 o'clock na ng gabi. At medyo naparami yung ating meeting. Marami tayong nakausap kanina. Meron pang mga taga Davao, Nueva Ecija, Lingayen, Dagupan, San Jose. Thank you so much sa inyong pagbili at pagtangkilik sa aming produkto sa Watermax Enterprises. Ayan, sana po ay maging successful ang ating business. So once again, this is Alfred Watermax, nagkasabing be blessed and be a blessing to everyone. Goodbye.